Sa previous episode, nagkaroon ng meeting ang mga alagad ni Lord Shadow para sa kanilang paghahanda sa paparating na sakuna at ito ang pagpapakita muli ng pulang buwan. Alam nila na pag mangyayari ito ay malamang magkakaroon muli ng marahas na kaganapan. Pinasok ng dalawang lalaki ang Crimson Tower para sa rason na makakaharap nila ang mabangis na kalaban, pero di nagtagal ay nagpakita ang isang vampira at hinarap sila at sinabihan na hindi pinapahintulot na pumasok doon ang mga tao. Sa pagpapatuloy ng ating recap, si Shadow ay dumating sa tamang oras at tinamaan ang kalaban sa kanyang atake, at sinundan niya ang pangyayari ng malupit na labanan sa pagitan ng mga vampira at pinatay ang huling miyembro. Iniisip niya na pagkatapos patayin ang huling miyembro, mahahanap na niya ang Reyna at matalo ito, pero nagulat siya nang makita niyang ang tao na kanyang pinatay ay hindi ang mismong target. Nagtaka siya kung sino ba ang leader ng buong grupo at kung nagkamali ba siya sa kanyang pinatay. Tiyak niyang minomonitor niya ang mga ito hanggang sa makarating siya at iniisip niya na ito malamang ang leader, dahil sa wala naman siyang nakitang mas malakas pa na ibang leader. Malamang ang nasa isip ni Shadow, ito'y isang party fight dahil na rin sa di niya matukoy ang mismong leader at bago magpatuloy, nagpa siya siyang tingnan ang underground at masiguro kung hindi ba nagising ang Reyna bago siya umalis. Pag-alis niya, bigla na lang tumubo ang buhok sa puso ng huling vampira na kanyang pinatay, at doon ay dumating sina Clear at ang kasama niya at tinawag niya si Sid. Tumingin siya sa paligid at napansin na wala na si Sid at sa kabilang dako, tinawag ng kasamahan niya ang Reyna ng vampira na si Elizabeth at nag-alala siya kung baka nagising na ang Reyna at kanyang tiningnan ang paligid. Napansin ni Claire ang buong problema na kung wala si Sid, ibig lang sabihin nito ay hindi ito ang kanilang target para sa sakripisyo at nag-aalala siya kung baka nagising na ang Blood Queen at tinignan ulit ang paligid. Nakita ng kasamahan niya na gumising na ang Blood Queen at siya'y nagtangkang tawagan si Claire at pagsabihan ito bago pa ito mangyari. Ang Blood Queen ay gumamit ng kanyang buhok para isaksak ito kay Claire at nawalan agad ng malay. Sinikap ng kanyang kasamahan na sabihan ang Reyna na huwag patayin si Claire kaso tila hindi naririnig ng Reyna ang kanyang hiling. Dinala ng Reyna si Claire palapit at ipinakita ang kanyang mga pangil ng vampira, handang sipsipin ang dugo ni Claire at di alam ng kasamahan ni Claire kung ano ang gagawin dahil hindi niya kaya na harapin ang Blood Queen mag-isa. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Lady Beta at ang kanyang kasamahan, kaagad nilang inilayo si Claire mula sa mga pangil ng Blood Queen bago labanan ang Reyna. Sinubukan nilang buhayin si Claire dahil sa kanyang kalagayan, ngunit mukhang ang unang lunas ay hindi sapat upang magpagaling sa kanya, pinanatili nila siya roon habang pumunta si Beta para labanan ang Reyna. Subalit ang lahat ng kanilang pag-atake sa Blood Queen ay tila walang epekto at parang patuloy na nagiging malakas ang Reyna at sa huli, inamin ng kasamahan ni Claire na bagamat sila'y malalakas, hindi nila kayang tumbahin ang Blood Queen dahil kilala itong nagising ng huli subalit napakalakas. Pinatamaan silang lahat ng Blood Queen kaso hindi sumuko si Beta dahil alam niya kung gaano kahalaga si Claire kay Shadow, at napagtanto niyang wala si Shadow sa lugar at tama ang kanyang hinala na ibinibigay sa kanya ni Shadow ang responsibilidad na alagaan si Claire, at kailangan niyang tiyakin na ligtas si Claire dahil ayaw niyang mabigo si Lord Shadow. Nagsimula siyang lumaban muli, ngunit labis siyang napagod upang mabuhay at sa huli, sinabihan niya ang isa sa mga kasamahan na si number 666, na tumakas na kasama si Claire dahil may iba silang gagamitin para sa kanila. Ayaw umalis ni number 666 mula sa laban, kaya't tumanggi siya at doon ay ipinapaalala sa kanya ni Beta na may mga misyon sila at hindi sila pwedeng mabigo. Nagtataka sila kung bakit tila hindi nasasaktan ang Blood Queen kahit gaano nilang subukan na patamaan ito, at inakala nila na ito ay dahil sa bisa ng Red Moon. Ngunit ipinaliwanag ni Beta na sa kabila ng mga sugatang natatamo ng Blood Queen, ginagamit nito ang dugo ng kanilang katawan upang mapalakas ang sarili at ginamit nito ang kanilang lakas para maging mas malakas, at ito ang isa pang dahilan kung bakit hindi nila ito mapagtagumpayan na masaktan. Bigla nilang naamoy ang isa pang enerhiya at nang tumingin sila, nakita nila si Queen Fox Yukami at tiningnan niya ang Blood Queen sabay sabi na bagamat mukha itong kumikinang ng pula, hindi ito tunay na malakas at lumalabas na parang isang party ito ng mga mataas at malalakas na miyembro ng tower. Dumating din ang Juggernaut ng tower, galit na galit dahil may party na naganap na hindi siya kasama at nagtataka siya kung bakit hindi siya tinawag nang magumpisa ang laban, at doon ay sumali siya sa laban subalit hindi nagtagal at dahil doon ay inilabas ng Blood Queen ang malakas na epekto ng Red Moon laban sa kanila,
upang patunayan na mas malakas siya kaysa sa lahat. Sinasalo ng Juggernaut ng tower ang lahat ng atake ng direkta at itinapon siya sa pader. Inilabas ng Blood Queen ang isang salot sa kanila, at naramdaman ng lahat na may kakaibang bagay na lumalaki sa kanilang katawan. Galit na galit si Beta at nagtataka kung anong klaseng kapal ng mukha ang meron ang Blood Queen para gawin ang ganon sa portal ni Lord Shadow. Bigla na lamang nawala si Claire at naging malinaw na ang usok. Pumunta si Yukame kay Juggernaut at tinawag itong tanga dahil na rin sa tinanggap niya ang lahat ng atake ng hindi umiiwas. Nagagalit si Juggernaut dahil natalo siya ng Blood Queen. Sa kabilang banda, nagising si Claire na takot at natagpuan niyang nasa kama siya at nagtataka siya kung paano siya naroroon. Tumayo siya at napansin ang isang tao sa harap niya, kaya tinanong niya ang taong iyon kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya naroroon. Si Lady Aurora na tila doktor na nag-aalaga sa kanya ang sumagot, at sinabi niyang napagaling na niya ang pinsalang natamo niya at nagtaka si Claire kung ibig sabihin ay maayos na siya, at hiniling kay Aurora na ipaliwanag pa ang mga detalye. Ngunit binanggit ni Aurora na walang ibang dapat ipaliwanag at pinaninindigan niyang inaalagaan niya si Claire dahil mas malapit siya sa kanya, at ang sitwasyon niya ngayon ay napagaling dahil ang dugo niya ay humalo na sa dugo ng vampira. Siya'y sumisigaw kay Aurora at humihingi ng mas maayos na paliwanag, kaya't isinalaysay ni Aurora ang konsepto ng ebolusyon at ayon sa kanya, may isang siyentipiko na nagsasabi na ang mga tao ay nag-evolve mula sa mga unggoy, at ang mga unggoy ang unang tao na lumitaw sa Earth. Matapos daw ma-enjoy ng mga unggoy ang Earth at ang kanilang kapaligiran ay doon na lamang sila naging tao at gayunpaman, ayon sa ibang siyentipiko, bagamat ang mga unggoy ang unang dumating sa Earth, hindi lahat ng mga unggoy ay eventually naging tao. Mga ilang unggoy lang daw at ang kanilang katawan ay nagugma sa kapaligiran ng tao at ito'y nagtagumpay at naging tao. Ganoon din daw ang nangyari sa katawan ni Claire na kung saan ang dugo ng progenitor vampire at ang posisyon sa kanyang katawan ay nagugma at nagdulot ito sa kanyang paggaling. Ngunit hindi niya alam kung paano ito kontrolin at ipinapaubayan niya kay Claire ang kailangan niyang susi, ngunit bigla siyang may natanggap na abiso at sinabing kailangan niyang umalis. Tinawag siya ni Claire at tinanong kung ano ang nais niyang sabihin. Napansin din ni Claire na may hawak siyang bagay sa kamay at binanggit ni Aurora na ito ang makakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Claire kung sino si Aurora, at doon ay inamin ni Aurora na siya'y tumutulong kay Claire dahil kay Lord Shadow at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Claire bilang Aurora habang napagtanto ni Claire na siya nga ang kinikilalang sinaniban at nabuhay. Nalampasan niya ang kanyang sakit dahil sa dugo ni Elizabeth, at ni-claim niya na unang beses niyang naranasan ang tunay na kalayaan matapos ang isang buwan, wala siyang naramdamang anuman sa kanyang katawan. Pagkatapos, si Aurora ay nakakita ng bersyon ni Claire bilang Witch of Calamity at tinanong siya kung ano ang kanyang motibo sa ganitong kaguluhan, sinundan ito ng isa pang tanong ni Aurora na nagtatanong kung saan naroroon si Claire. Sinagot ni Witch of Calamity na ginawa niya lamang ang pagbabago sa kanyang pisikal na anyo tulad ng ginagamit ni Sid at ang Shadow Garden Team, para baguhin ang kanilang sarili at bukod pa dito, ipinaliwanag din ng Witch of Calamity na binuksan niya ang kanyang blouse dahil sa pakiramdam niyang mas komportable na siya dito. Pagkatapos, humarap ang Witch of Calamity sa nagising na bersyon ng Blood Queen Elizabeth at sinabi kung kaya ba niyang harapin ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Elizabeth na atakihin ang Witch of Calamity gamit ang kanyang dugo, subalit walang epekto ito. Ang Witch of Calamity ay nag-reply na ang kanyang magic ay hindi gagana sa kanya dahil siya ang orihinal, hindi tulad ni Elizabeth na isang pekeng vampira at ipinalabas niya na hindi lamang malupit ang kanyang mga salita, kundi pati na rin ang kanyang mga aksyon at nang gawin niyang purong dugo ang magic ni Elizabeth at ginamit ito bilang kanyang sariling magic at binato ito laban kay Elizabeth. Nahati si Elizabeth ngunit hindi ipinakita ang anumang emosyon at ito'y nagpamhulat sa Witch of Calamity, at napatanong kung paano nagpapanggap ang isang peke na peke, sinundan niya ito ng isa pang atake at sinikap niyang matapos agad ang laban. Subalit mabilis na bumangon si Elizabeth at bumalik sa pag-atake gamit ang parehong magic, na nagdulot ng malakas na paputok na parang Independence Day ng Estados Unidos, at nagtaka si Juggernaut mula sa malayo kung ano ang nagaganap. Tinanong niya ang Catgirl na si Yukame kung ano ang opinyon nito, at sinabi ni Yukame na sobra-sobra na itong aksyon at pinuri ang mga animator, na hindi gumamit ng murang CGI animation. Gayunpaman, lumilitaw na labis na napagtagumpayan ng Witch of Calamity si Elizabeth gamit ang kanyang magic,
ngunit hindi pa ito kontento at binalaan si Elizabeth na gagamitin niya ang pinakamakapangyarihang itinuturing niyang kapangyarihan niya na nasa mundo. Subalit biglang nag-fail ang kanyang katawan na nagbibigay kay Elizabeth ng sapat na oras upang magpagaling, napagtanto rin ng Witch of Calamity na hindi na kayang dalhin ng katawan ni Claire ang kanyang kapangyarihan, kaya't nagdesisyon siyang umalis at sinabihan si Beta na huwag mag-alala dahil malapit nang magpakita si Shadow at ito nga ay dumating, ginawa niyang grandest appearance at patuloy sa pagsasalita na parang NPC. Ang Shadow Magic ni Shadow ay nagtagpo sa Blood Magic ni Elizabeth, at ang pinakamalupit na palabas ng mga kapangyarihang ito ay nagpasilaw sa lahat, at natanto ni Beta na kakaiba ang ginawa ni Shadow dahil sa ito'y nagsasayang lang ng oras na sa halip na patayin na niya agad si Elizabeth. Dahil malakas ang paniniwala niya na kayang tapusin ni Shadow ang laban na ito sa loob lamang ng ilang segundo, maagap niyang natuklasan na ang tunay na layunin ni Shadow ay ipagtanggol ang lahat laban sa mga atake ni Elizabeth, na walang bisa laban sa kanya. Dahil dito, na-in-love si Beta kay Shadow at nagsimula siyang magdasal para sa kanyang tagumpay. Ang kanyang pagsuporta kay Shadow ay nagbibigay inspirasyon para ipakita ang isang sobrang astig na atake. Sinundan pa ito ng mas nakakabingi pang galaw nang magpakita siya ng tapang sa harap ni Elizabeth at inilabas ni Elizabeth ang kanyang sandata para makipaglaban, at nagsimula silang magbanggaan sa kalangitan, na hindi na ipinakita ng mga animators dahil sa marahil sa hindi sapat na bayad. Nagtapos ang kanilang banggaan nang aminin ni Elizabeth na si Shadow ang pinakamalakas na tao sa mundo. Nagtanong siya sa pangalan ni Shadow at tinawag niya itong Good Sir at sinagot ito ni Shadow gamit ang pinakamalakas na magic sa mundo na siyang gagamitin ng Witch of Calamity, at dito natapos ang laban kay Elizabeth. Umalis ang Shadow Garden team sa lugar at bumalik si Juggernaut sa kanyang tahanan, nagtatanong kung kailan darating ang kanyang pagkakataon na makipaglaban sa mga babae ng Shadow Garden, na maging karapat-dapat na niyang katunggali ayon sa kanya. Habang ang ilan ay nagdusa ng husto sa kaguluhan na ito, bumalik si Shadow mula sa anyo ng NPC sa kanyang anyo ng talonan na si Sid, at nagpakita na siyang tahimik na kumakain ng siopaw habang si Mary ay nagpaalam sa kanyang bagong matalik na kaibigan na si Claire. Sa pagtutulungan ng dalawang magkaibigan na ito, nabuksan nila ang isa pang pagkakataon para sa mga vampira at tao na mabuhay na magkasama ng tahimik sa Lawless City at nagtaka si Sid kung magkakaroon pa ng isa pang haven sa Lawless City. Subalit hindi siya masyadong nag-aalala at iniwan niya sa tadhana ang pagpapasya. Sa ngayon, ang oras ay patuloy at mabilis na lumipas at nagumpisang ipakita ni Claire ang kanyang mga alalahanin, nagtatanong kung saan humantong ang kanyang sariling tadhana at nagsisimulang malubog sa depresyon. Ngunit hindi siya kino-comfort ni Sid sapagkat naniniwala ito na kung siya'y lalakad sa kanyang sariling landas, magiging mas magaling siyang tao at bagamat alam na niya ang lahat. Inilahad ni Claire kay Sid ang tungkol sa kanyang mga espesyal na kapangyarihan na unti-unti nang nagpapakita sa kanyang kaliwang kamay at naisin na rin niyang alamin ang mga hiwaga ng mga kapangyarihang ito. Sinuportahan ni Sid si Claire na gawin ang anuman na nais niya at ipinangako na lagi siyang nasa tabi nito, sa anumang landas na pipiliin niya habang sila'y naglalakbay pauwi sa kanilang lugar. Tinanong ni Claire si Sid kung kilala ba niya si Shadow, na nagpapahiwatig na nagsimula na siyang magka-interes subalit hindi nais ipakita ni Sid ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sapagkat ayaw niyang maging isang tao na pumapayag sa sariling kapatid na mahulog sa kanya, tulad ng nangyari sa South Season 2. Sa kabilang dako, nilantad ni Queen Elizabeth ang kanyang sarili na buhay pa at kasama ang matagal na niyang inaasam na alipin na si Mary na nagbalik na sa paglilingkod sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa ay dahil iningatan siya ng NPC Mastermind. Kaya tulad ni Claire, kinakailangan ding tahakin ni Elizabeth ang kanyang sariling landas kasama si Sid, na puno ng pag-asa na ang lahat ay magiging maayos. Nagpaalam siya sa Lawless City, umaasa na babalik siya rito at makakita ng mas magandang kalagayan. Kaso dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.